Hello guys, good morning, and magbabalik po ngayon si Mr. Opinion. Ayan. At ngayon, meron akong gustong ibigay na opinion para sa inyo. Yung opinion na yun na yung pinag-uusapan nila na diploma or diskarte. Pero meron akong gustong bigyan din. So, doon sa unang video natin, binanggit natin kung ano yung mas maganda, kung diploma o diskarte. So, naipaliwanag ko naman dun yung aking opinion. Ngayon, dito naman tayo sa mga viewers natin na talaga namang dumadaan sa financial struggle, na talagang kahit gustong-gusto nila ay wala silang magawa. Hindi sila makapag-college after ng high school or senior high school, no? So, sa mga viewers ko na sa mga nanonood, na wala kayong pang-aral, wala kayong pera pag gusto sa inyong pagka-college, meron namang other options. Ano yung options natin? Pwede kayong mag-aaral sa TESDA or yung mga short courses. Marami namang pagpipilian. Excuse me. Nandito yung piliin mo lang yung gusto mo, yung hilig mo, yung special skills na gusto mong matutunan. Marami. Kung ano yung hilig mo, meron yan sa TESDA. At habang kayo nag-aaral sa TESDA, meron niyang allowance. Kaya na ibinibigay pagkatapos ng training. Hindi niyo makukuha habang pumapasok. Kailangan niyo tapusin yung training. Kailangan niyo lang hanapin yung TESDA school na kung saan available yung gusto niyo matutunan. Bigay ako ng ilang halimbawa. Kapag gusto nyong mag-aral na mag-ayos ng motor, yung small engine, meron yan sa TESDA. Kung gusto nyo naman magtrabaho sa mga hotel and resort, pwede kayong mag-aral ng housekeeping. Or kung gusto nyo naman po sa mga restaurant, yung tinatawag po natin na food and beverage services, NC2. Kapag ang gusto nyo naman matutong mag-bake, yan ang tinatawag natin bread and pastry production, NC2. Kapag gusto nyo mag-welding, yan, mayroon po tayong welding course sa TESDA. At ganun din, kung gusto matuto ng electronics, yung tinatawag nating EPAS. Kapag gusto nyo naman pong matuto ng building electrician, yung mga paglilinya sa bahay, yung electrical installation and maintenance naman po yun. At meron din tayong driving, meron din tayong computer system servicing, yung mga gusto mag-repair ng mga computer. At meron din tayong tinatawag na contact center. Ayan. Meron tayong mga Japanese language, kung gusto nyo mag-Japanese, trabaho sa Japan. Sobrang daming pagpipilian ng course. Alamin nyo lang yung gusto ninyo matutunan at hanapin nyo, search nyo sa Facebook kung saan ang pinakamalapit na school na nag-o-offer doon sa skills na gusto nyo matutunan. At alam ko na makakatulong yan sa inyo. So, ganyan din, dito ay ang requirements lang naman nila madalas. Isa-isahin ko sa inyo yung requirements na hinihingi ng TESDA. Ang hinihingi ng TESDA is passport size picture, diploma ninyo ng high school or senior high school or ALS na diploma, birth certificate. Yun lang naman yung madalas hinihingi ng TESDA para kayo ay makapag-aral o makapag-avail ng tinatawag natin mga short courses. So, nasa sa inyo na lang, diskartehan nyo na kung paano kayo makakatapos, kung paano kayo masa-certify sa specific skills na gusto niyo matutunan. Okay, so yun lamang. Pwede nyo akong i-direct message pag may mga question kayo. Pag gusto nyo makakuha ng idea kung paano mag-aral sa TESDA, PM nyo lang po ako, i-message nyo lang po ako, and i-assist ko po kayo sa abot ng aking makakaya. So yun lamang po. Maraming salamat. Bye. Hanggang sa muli.